Hi guys, good morning. Usap tayo guys. Marami tayong pag-uusapan guys. Ukol sa mga issue-issue ngayon, no? Lalo na sa mga estudyante, no, na nahihirapan ngayon dahil sa amin, no, dito yung mga college na ganoon ay syempre, yung time na ngayon ay mga requirements. Mga kailangan gagawa ng mga requirements kasi yung final requirements na kasi approaching na yung tinatawag natin na mag-end yung second semester. So, ang sa akin guys, kung gagawa tayo ng mga papel or mga requirements na gano'n, dapat hindi talaga, dapat original, no? Yung creative way natin sa paggawa ng mga papel. Hindi ba? So, lalo na kung ito ay nauukol sa mga researches, gano'n, so kailangan na original. We can ask the AI, no, to get some information or to guide us them to have the topic, but we need to have it, form it, gagawa tayo ng original. Kasi ang first and foremost, no, kung gagawa tayo ng mga paper, tapos ipapublish natin, kasi sayang din naman yung papel, no, na ginawa natin, tapos walang patutunguhan, ilagay lang natin sa tabi, sayang din naman yung concept na ating nabuo, lalo na kung napakaganda talaga, no, create, yung tayo talaga gumawa, no, kailangan natin ipakita sa buo, no? And we can share that one to the world naman, di ba? Pag ma-share natin yan, siyempre manatili yan, hindi mawawala yan, magpakailanman. Sabihin man nila na mabago naman ang mundo, pero ang larangan nito ay hindi pa rin siya magbabago. Hindi ba? Ibig ko sabihin ay magpapatuloy siyang open, lalo na kung open access, no? Lalo na kung open access yung pinablishan natin ng paper natin. Kaya isipin lang naman ninyo, no? Kung gagawa din naman tayong papel, kailangan tama lang at mailagay talaga natin sa tamang kalalagyan ng mga journal. Kasi maraming din naman tinatawag natin predatory. Yung bang mga journal na hindi legit ba? Yung talaga money making na gano'n. So, sayang yung sinabit natin kung hanggang doon lang. Na hindi talaga siya matangkilik ng ibang mambabasa. So, kailangan din natin talaga yung legit siya at magagamit din naman ng iba pang mga writers, no, or sino man para ma-cite yung inyong mga nagawa. Yun lang naman, no, hindi man siya, medyo siya mahirap, pero kailangan natin ng pagtuunan ng pansin. Kaya ang first and foremost, yung bang papel na ginawa mo, yung bang ginawa mong ganyan ay talagang sa'yo, yung tinatawag natin novelty. Sa'yo ba yan? Original ba yan? Na-address ba yung gap? Na-address ba yung problem talaga? Para mayroon tayong contribution sa mundo, hindi ba? So, ang mahalaga, mayroon ba tayong contribution sa mundo? Habang tayo nabubuhay, manatili ang ating pangalan. Hindi ba? Oh, sabihin natin, ma-change man yung pangalan mo dahil mag-aasawa ka, pero mayroon talaga siyang yung tatak na magsisilbing nakalagay doon ang iyong mga contribution sa mundo. Kasi minsan may mga paraan din naman, no, para manatili na si person na to ay siya rin yung next na, yung isa pang person na nag-publish, maaaring nag-asawa siya, kaya napalitan yung apelyido niya, pero may mga paraan yan para mapanatili yung contribution niya sa same person na gumawa ng una niyang mga akda. Ganon. So, may mga number yan, may mga na-orsid number, ganon. O ano mga number, minsan yung mga mga email address, ganon, at iba pa, no, na pagkakakilanlan ng isang tao na siya yung gumawa ng iba pang mga latalain na ganon. Kaya, yun nga, no, kaya nga, sayang, no, pag hindi natin na ibigay o na-submit sa buong mundo, no, para mabasa sa buong mundo, ito, sa yung mga prestigious kalalagyan ng mga information na nagawa natin. Kaya mga estudyante, no, hinahamon ko kayo na kung gagawa tayo ng mga bagay na gusto natin na talagang pinagsikapan natin, kailangan din naman natin i-share yan. So, ang pag-share ng ating kaalaman na nagawa natin na talagang legit ay ilagay natin sa nararapat na paglalagyan. Kung gusto nyo i-publish, ay publish sa mga international journal na gano'n, so hanap kayo ng mga legit journals, okay? Pero ang first and foremost, ang tinitingnan nila yung originality, yung novelty ng yung paper, at syempre, ginawa mo at may mga data kanyan, no? Ayan guys, at iba pa mga detalye ukol dito, pag-uusapan natin sa susunod nating pagkikita, hindi ba? So, ito ang ating plant, no? Huwag niyong kalimutan itong plant ko pala, no? Habang tayo nag-uusap dito, yun nga, sinabi ko sa inyo na maganda talaga na, yeah, no? Ganyan ito, ang plant na to, no? Kahit na ito ay, sabihin natin na, ano ba to? Ang ganda ng plant, ganun.
So hindi ito magiging walang silbi ito kung hindi ipapakita ng tao, hindi i-care ng tao, hindi ba? So kailangan natin siyang alagaan mabuti, i-share sa iba. Yeah, ganun din naman 'yon. Kaya pero yun nga lang nang dahil nga sa panahon, maaring may transition, no? Maaring mabago yung kanyang hugis dahil nga sa yung bago na naman na mga variety, dinagdag hybrid, no? Saka yung mga contributions natin, syempre, magkakaroon ng mga iba pang mga discoveries, no? Or other information. But, of course, ang pinaka-base niyan, maring galing sa inyo. Galing sa atin. Kaya yun lang, guys. Bye, guys. Hanggang sa muli. Thanks, guys, sa pakikinig.